di ba yung suspecha din ng mga mambabatas underreporting ang itong si Kwan itong DOH tsaka si Duque. Ha? Hindi nila na i-report talaga. O yun, hindi Yung sinasabi tunay lahat. na pangyayari. Dalawang bagay yan dahil sa pagkaroon ng local transmission na yan, pwedeng wala talaga silang ginagawa. Wala. Para i-monitor Yun nga yung yung sinasabi ngayon nitong undersecretary, di ba, na kaya daw dumami yung bilang niyan. Yun daw yung pagdami raw ng bilang nitong itong positive, yan daw ang dahilan. Yan ang basihan na sila may ginagawa. Kasi yan daw yung natutunto ng kanilang mga tauhan, yung mga hinahanap na tao. Kung may ginawa kayo, hindi dapat nagkaroon ng ganyang karaming transmission. Yan ang totoo niyan nagkaroon ng prevention. Tsaka ang mahirap dito, hindi mo mapipigil ang pagkalat Alam mo bakit? Unang-una, yung mga pasyenteng sinasabing positive, hindi naman nila ina-identify Parang parang pinahuhulaan pa Oo. Ha? Mga kaibigan. Hindi nila sinasabi, siguro dahil sa ano ba yun, yung tawag mo ron, yung privacy ng tao. Para proteksyonan mo. Paano yung proteksyon ng iba? Oo. Sinasabi mo, dito sa Quezon City yan. Saan doon sa Quezon City at ano address niyan? Oo. Yung ba mga kapitbahay niya mga yan, yung ba mga kakilala niyan alam na sila meron. Hindi, paano mo nga malalaman kung hindi naman sinasabi kung sino yan? Hindi ba? Mga kaibigan. Dapat sana, halimbawa, residential, may sinasabi kasi residential area, dun yata sa, malaman, sa Kainta. Siguro, yung mga isang bloke, o 2 blocks, sa isang lugar na merong nag-positive na ganyan, dapat yung kinokordon. Oo, yun. Di ba dapat ganun agad. Dito nga, hindi mo makikitang nagsusuot sila nung protective suits. Di ba? Hindi yung ganito lang. Meron pang sinusuot siya, yung parang astronaut na Yun na nga. Itsura, di ba? Wala naman tayo ganun Wala. Dito Di ba? Pagkatapos ipupumigate mo na. Pag kinordon mo yung isang area, fumigate ninyo yung paligid. Hindi ba? Para hindi na mabuhay yung virus. Saka sa ibang bansa, pagka meron tinamaan, inaalam ang history, saan galing yan. Yun agad dito wala, hindi nila alam saan galing. Paano nagkaroon yan? Di ba? Tsaka ang mahirap ngayon nga, yung mag-travel ka ngayon, nakita mo, biglang, pinagbawal na, nag-issue na ng travel Travel ban. Ito, katulad nito, laking problema. Yung mga bansa sa Middle East, halos lahat, hindi na sila papayag na may makapasok o may lalabas. May travel ban Ultimo, sa katabi nilang mga border. Yung mga border. Wala na hindi na sila magpapapasok. Asan ngayon ang OFW? At saka, bakit sa Pilipinas walang ganun? Kaya nga May travel ban, so dyaryo lang. Pero sa totoo, wala Pasukan din ang pasukan. At lumalabas din. May lumalabas din. Di ba? Anong klase? Ang tendency kasi laging i-downplay ang pangyayari. Dina-downplay. Kung ano yung ginawa ng China. Ang tinutularan nila, hindi sila kumukuha ng ng gagawin nila doon sa nangyayari sa ibang bansa. Kumukuha sila, naghihintay ng queuing yata sa China. Maasam ba yun? Siyempre hindi di ba yung China, kung ano yung ginagawa, yung yata ginagawa rito. Yung pag-suppress ng information. Di ba? Ang balita dyan libo-libo na namamatay dyan. Hindi lang sinasabi.
Sipin mo. Saan? Sa mainland. Daan-daan libo, Yan baka na nga. milyon. Ha? Ay, Yun ang isipin mo balita dyan. Mm. Hindi ba nga pati buhay pa sinusunog na? Mm. Ganun na kalala. Kasi wala. Eh, tsaka ito, yung isang building, hotel yata, Oo. ginawa nilang quarantine. Mm. Gumuho. Kalain mo. Ha? Sipin mo naman. Kaya yan, pwede mangyari sa mga building na natayo dito eh. Di ba? Ang daming pinagtatayong building ngayon, di ba? China ang gumagamit, sila rin. Oh, mga kaibigan, yung mga pogo. Yan, di malayo, ganyan din mangyari. Kasi nakita mo, at saka nung basahin ko yung balita, hindi naman daw pambihira yung ganun eh. Mm. Kumbaga, normal sa kanila, yung gumuguho yung mga gusali. Wala naman lindi. Dahil sa mga bakal na Oo. ginagamit na yung mga materyales. Eh, di ba, nung Biyernes lang, pag-uusapan natin yung pamimiki nila. Eh, isipin ninyo, pati sa sarili nila, gumagamit sila ng mga bakal na substandard, di ba? Oh, isipin mo yan, yung mga may sakit doon, eh, merong natabunan, pero nakuha rin nila. Wala nang report na kasunod yung kung may namatay o yung iba eh hinahanap nila, nakuha nila. Ayan mga kaibigan. Isipin ninyo, saan ngayon pupunta? Hindi makapanghahawa pa ulit yun. Ayun. Palaki ng palaki. Mm. Hindi ba? Oh, nirescue nung iba. O di makakahawa na naman yun. Mm. At saka ang tendency ngayon ng mga taga-China, lumabas sa kanilang bansa. Yun na nga eh. Ang Makatakas. diferensya, paano itong Pilipinas, ang luwag nito. Sipin mo, baka dito magpuntahan yan. Anong baka dito? Oo. Yun na nga, sinasabi mo na nga kanina eh. Oo. Nakwan eh. Hindi tayo nakakatiyak kung ilan na lang kapapasok Ayun. dahil yung report ng Department of Labor na ano raw? Nag-issue sila ng mga parang Permit. working permit. Mm. Eh, ang na-issue nila is more than 500,000. Kalahating. As of February. Mm. Eh, di ba may existing travel ba na yun? Yun na nga eh. Mm. Oh, mga Pinasok kaibigan. nila yun. Sipin mo. Ha? Eh, nakakasiguro ka bang walang may virus doon sa nakapasok na yun? Eh, yun na nga. Naghanap na. Di ba? Yun na nga. Mm. Ang sinasabi natin. Oo. Sabi ni Senator Binay, eh ano raw, parang nangyayari kasi, nauuna yung mga Viber groups kaysa dun sa announcement ng DOH. Ayan. Yung Viber groups, yan yung mga may grupo na ano, nag-uusap-usap sila. Sinasabi nila kung saan meron. Oh. Naalala niya raw na siya nakakuha ng impormasyon tungkol sa COVID-19 case sa pamamagitan ng online messaging app. Oh, sabi niya, just to share, over the weekend sa social media o sa mga Viber groups, nagkalat na yung umiikot na merong eskwelahan sa BGC na parang confirm na yung isang parent. So they had to parang disinfect the school. Oh, so parang ako, the whole time, sinasabi ko, baka fake news yan kasi wala pa akong naririnig from DOH na may ganong case. But pagdating ng gabi, you announce it 10 or 11 o'clock, there's 4 additional confirmed patients. Oh, sabi ni Binay eh. Totoo nga naman eh. Hindi alam ngayon kung saan ba galing itong 4 na ito. At kasama ba doon sa 4 na yon yung kumakalat sa social media or Viber groups? Oh. Parang nawawalan na ng kumpiyansa yung public with the way you're handling the dissemination Ayan. of information about the patients. Eh yan nga yung concern natin eh. Oo, dapat Sinasabi natin eh, hindi ba? yung centralize ang information. Halimbawa, kailangan mo yung sabi nila, media, TV, radio, newspaper. Yung newspaper, bukas pa lalabas yun. Oo, medyo late yun eh. Ha?
Ang kailangan yung medium talaga rito, priority nyo, hindi naman kasama rin yung dyaryo kasi i-report din nila yun after. Pero bukas pa yun. Oo. Hindi katulad nung sinasabi natin, kung yun ang gagawin ninyo, yung parang katulad ng ginagawa sa eleksyon, election coverage, sa COMELEC, naglalagay sila ng mga camera. Oo. Standby yung lahat yun doon. Pag may nag-file na isa, padadaanin doon para magsalita, kukunan nila. Para may maipakita sila. Ba't hindi natin gawin yun na ano na yun? Oo. Naka-standby na lagi yun. Lalabas na lang yung mga opisyal doon at yung media, nando na para magtatanong na lang sila. Oo. Tsaka doon na makikinig ng balita ang publiko. Oo. Hindi na dyan sa social media. Tama. Yan ang nakakagulo eh. Oo. Diba? Pwede rin, oo. Oo. Sa panahon ngayon, doon na mismo. Centralize ang... Ang kailangan nyo ngayon yung talagang media. Oo. Hindi yung mga media betis sa social media. Ayan. Oo. Sabi ni Binay, katulad nga nito, ang dating parang kayo lang ata, yung hindi nakakaalam. Pero halos lahat doon sa community na yun, alam na nila. Alam na nung mga co-parents na confirm na may coronavirus pala yung co-parent nila, but there was no word from DOH. Ayun. Kaya sinasabi nung ano yata yun, undersecretary yun yung head ng RITM. Kaya niya sinasabing itong katunayan na may ginagawa sila. Nililigtas niya Okay. si Duking Papogi. Na nagpe-press conference daw 2 beses ang araw. Kailan yun? Wala kayong nagawa. Wala. Ang nagagawa nyo lang mag-react sa nangyari na. Pag sumasabog na, Reactionary nga. reaksyonaryo lang kayo. Pero yung sabi nga natin, pag-iingat, prevention, yun ang wala eh. Yun. Yun ang nawala. Prevention tsaka preempt. Yun. I-preempt mo, i-prevent mo. Yun ang pinaka-importante. Gusto mo ba ikaw, di ba, tayo naman lalo ngayon, marami ngayon, umaasa dun sa prevention. Yung mga may pambili ng mga gamot, di ba? Kaysa magkasakit sila, bumibili sila ng mga kung ano-anong vitamin, mga ano, para hindi Ang ginagawa dapuan ng lang ng sakit. DOS, ito, 20 na may tama. Kinabukasan, 35 na. Ganun ba ang yung ba trabaho nyo? Trabaho na nagbabalita yun. Nagbibilang kayo. Nagbibilang na kayo. Nagbibilang kayo na magkakasakit. Bibilang kayo ng poste. Ganun lang yung... Ito as much as 3,000 overseas Filipino workers, OFW, will be affected by Qatar and Kuwait's travel suspension Ayan na, Qatar at Kuwait lang yan. on individuals coming from the Philippines and 13 other countries over threats of the coronavirus. Itong POEA, Bernard Olalla said, ayan daw ang sabi doon sa Senate hearing. Kuwait and Qatar declared already a temporary suspension of entry coming from 14 countries, including po the Philippines. So as we speak po, hindi po makakapunta ngayon yung OFWs natin sa Qatar Yun na. at saka sa Kuwait. Laking problema niyan. Hundreds po ang umaalis na OFWs every day. More or less, for January and February last year po, if you compare the data, there are more than 2,000 to 3,000 OFWs that will be affected because of this temporary suspension entry.
to these two countries. Ibig sabihin, matetenga na yung mga Wala na. OFW Oo. rito. Kasi hindi mo alam kung yung suspension niya kailan malilip. Siyempre, may approved visa yan, paalis. May expiration yan eh. Yan na nga. Pwede pag hindi nagamit. Tsaka pangalawa, yung contract niyan may expiration din. Yun na. Di ba? Mga kaibigan. Tinanong, wala na, babagsak na lahat ang ang ekonomiya natin eh. Unang-una, yan ang pinaka number one source natin. OFW. OFW. Pawala na ng pawala. Tsaka nagyabang pa kayo, di ba? Di ba may ban sa Kuwait? O may ban dyan Di ba? Partial ban ba yung ginawa? Ha? Partial? Partial. Mga kaibigan. O may ban dyan eh. Ngayon, totally, mawawala na yan. Wala na. Masisira na. Kaya yun ang sinasabi natin eh. Nagyabang kayo na Saudi Arabia, gano'n na rin. Ganun. Wala na rin makapasok. Di ba yung unggoy na congressman, di pinapasok doon? Akala, terorista eh. Terorista nga yun, pero terorista ng pondo. Parang nawala itong natin. Dito. Nawala yung corona. Ayan. Yun. Okay. Ano pa ba yung balita, Peter? Yung sa Pogo. Ano ba yan? Hindi wala aalisin. Sayang ang kita. Sayang Sino daw ang kumikita pera. dyan? Nagsalita si Presidente mismo Hindi ko pagtitigilin. Sayang ang pera eh. Kaya nga hindi tumitigil ang pasok din. Ayan. Ng Yan, may Chinese kaugnayan dito. pa rin yan sa virus Yung pasukan ng pasukan na yan. Hindi lang pera. Ang laki virusa. ng yung money laundering. Tsaka may kaugnayan niya sa corruption Bisin tuloy ang ligaya. Tuloy ang kumidatina dyan. Di ba? Asan ang mga solusyon na ginagawa ng ating gobyerno? Lalo na sa ganitong sitwasyon. Wala na Ang gobyerno ngayon Yung nga, sinasabi ni Binay, hindi na, wala nang kumpiyansa ang publiko Wala na. Totoo naman yun Wala na. Mga kaibigan, hindi lang dyan sa DOH. Sa Kasi ating executive, wala na. Ang ini-expect ng tao, nagkaroon ng ganyang anomalya, nagkaroon ng ganyang sigalot, patigilin na yan. Iba nangyari. Tinuloy. Tsaka baka mas marami pang makakapasok ngayon kaysa noon. Di ba? Yan Kasi kailangan daw natin ng pera. Ito pa salita, panlaban daw sa COVID-19. Yun daw perang malilikom dyan. Magiging panlaban-anya natin yan sa coronavirus. Yun hindi natin maintindihan yun. Di ba? Kumbaga sa salita. Saan mo nga kukunin? Wala kang nakukuha. Yun na nga. Hindi nga nagbabayad ng buwis. Paano? At ang nag-compare niyan, hindi ito akusasyon. BIR mismo, sila nag-a-announce. Yun nga hindi natin maintindihan dyan, di ba? Parang motherhood statement lang yan na walang saysay, kumbaga. Panloloko na yan. Ayun na. Di ba? Ang nangyayari. Kita niyo Dinidisip yung ang tao. sasampalin yung water concessionaire. Hindi naman nangyari. Di ba? Di ba si Pangilinan nagdeklara rin na lalaban tayo. Di ba? Mga kaibigan. Ganon Sabi ko sa inyo, walang mangyayari. Yung sa ABS-CBN, sino ba nagpapatakbo ng SWS? Sino ba ang nasa likod niya? Sila rin. Sila rin yan Ibig sabihin, yan na yung bayad. Mga kaibigan, para ito pong si Presidente Duterte ay lumambot sa kanila. Ito ngayon na mahirap, yung tinatanong ko nung una. Paano ka ako? Hindi ba? Kung bumaliktad ang ABS-CBN. Ayan.
Maging pro Duterte na yan. Oh. Paano ngayon yung mga nagsipag-commit ng kanilang support sa ABS-CBN? Ayun na. Baliktad na rin ba kayo? Yan na, di ba? Yan ang tanong ko sa inyo nung una, di ba? Nag-express ng support kung sino-sinong media, organization sa media o sino-sino pa. Ang tanong ko sa inyo, paano kung magkasundo yan? Presidente Duterte tsaka yung ABS-CBN management. Kayo ba yung mga pinagsasabi ninyo? Press freedom, mga press freedom. Wala na yung press freedom. Wala na, oo. Ha? Tanong ko yan. Di ba? Mahirap ang sunod ng sunod sa Agos eh. Yun. Huwag kang basta sunod Mahirap sa yung Agos. dumideklara ka kagad Hindi mo Baka pinag-aaralan mamaya mabangga ka sa bato. Magkabila yun, ha? Magkabilang panig yun, yung maaga kang dumideklara. Oo. Katulad nitong mga unggoy na DDS. Yung mga kokak-kokak. Mga troll. Iba naman yun. Hindi. Di ba, sabi ko sa'yo, pag kami kinagalitan, lahat yun, kukuyugin ka niya, makikimura, makikibanat. Paano ngayon yan? Yun. Di ba, banat kayo ng banat sa mga oligarch na may-ari ng tubig, o nagpapatakbo ng tubig, ngayon, kinausap na, di tahimik na kayo. Hindi na sinampal Inimbita pa sa Malacanang. Mga kaibigan. Yun ang tanong kayo, panay ang banat nyo sa ABS-CBN. Yung mga kokak, di ba? Troll. Ngayon, lumabas na mataas daw sa survey. Kasi nga, hindi totoo yung survey talaga Wala yun. Di ba? Peki talaga yan Wala yung yun. survey. Ibig sabihin, fake news talaga yan. Ako, simulat sa poll, di ako niniwala sa survey. Sabi ko nga, kahit pumabor yan sa gusto ko, kahit hindi, lalo na kung hindi pabor. Di ba? Kahit pumabor pa yan, hindi mo ako maloloko sa survey. Kasi talagang panloloko yan. Katunayan, di ba, si Presidente Duterte mismo ginagamit nating example. Noon. Kasi nung before election, di naman siya lumalabas dyan Wala. Lumalabas pa nga yung erap. Lumalabas siyang kahiyayari yan Di ba? Wala siya. Bakit siya ang nanalo? Ngayon nakaupo na, dapat yun ang oras na diniscredit na yung survey Di ba? Dapat yun ang ipinahiya mo Yun ang dapat in-expose mo, hindi totoo yan. Wala, kasi magagamit Magagamit. Pag magagamit nila, okay. Pag hindi magagamit, hindi okay. Pagka hindi pabor sa kanila, tignan ko kung hindi magalit yan. Di ba? Gusto lang marinig ni Presidente Duterte kasi yung pabor sa kanya Kahit mali na. Sabi ko nga sa inyo wala pang tao rito nakamukha ni Presidente Duterte para sa mga troll na hindi nagkasala, walang nagawang mali. Puro tama lahat ang ginawa niyan. Masahol pa sa mga apostol. Yung Papa sa Roma. Papa sa Roma. Na infallibility. Yun nga, sinasabi, infallible yun. Hindi nagkakamali ang Papa. Parang ganun. Nakita nyo, nagkamali Kamali. Di ba? Nanampal nanapik ng kamay Galit Sinasaduhan. Ito hindi. Daig pa nito yung inilublob sa isang drum na holy water Sobrang banal na nito. Walang pagkakamali. Mga kaibigan, lahat laging tama. Yun ang sinasabi ko. Sino ngayon na nakakahiya? Di kayo. Dumiklara kayo. Oligarch, mga ano yan, mga salbahe yan, mga ganyan. Yan ang nagpahirap sa ating bansa. Wala namang kayong sinasabi. Nung hindi pa kaaway yan Dapat nung hindi pa kaaway,
kinontra nyo na, katulad sa amin. Oh, pag-upo ni Presidente Duterte, ano sabi namin? Kontrolin mo kaagad yung tubig, kuryente. Ha? Hindi namin sinasabi na paginhawahin mo buhay ng mga Pilipino. Ang para sa amin, pag-aanin mo ang buhay ng Pilipino. Paano yun? Gawin mo yung sa panahon ni Marcos na wala kang nakitang nagrally dahil mataas ang bayad sa kuryente. O kaya mataas ang singil sa tubig. Wala niyan sa panahon ni Marcos. O, lahat doon nirarally. Kahit walang basya, nagrarally. Di ba? O, pero yung tubig tsaka kuryente, hindi nila nagamit yun. Pati gasolina. Oo, lalo. Hindi nila nagamit yun. Oo. Bakit? Stable lahat eh. Table. Mga kaibigan eh. Inagapan ni Marcos. Hindi naman niya ginawa eh. Na, Katulad niyan, mag-usap tayo ulit. Oh. Ano yan? Ha? Yung galit pala niya, para sa kanya lang yun eh. Hindi naman pala talaga para sa Pilipino yun eh. Di ba? O di nagmukha kayong kamote ngayon, kasi yung bibilis ng dila ninyo eh. Yung bang sa kagustuhan nila, no? oo. Na makapagpakita ng baka mapansin sila eh. Oo. Sino ba itong bata na ito? Magaling ito ah. Alam mo naman si Pakanin nyo nga yun sa OWA. Sa ganon. Oo. Ha? Palaklakin nyo yan dyan sa ganon. Na Ngayon mo, opisina. undersecretary yan. Hindi, huwag na. Bigyan na lang ng abuluyan nyo yan. Oo. Sipin mo yan. Kaya ayaw na ayaw niya sa lahat. Yung napipintasan siya. Oh. Kaya pag pinuri mo yan, lintik ang ano niyan. Ang ego niyan, tumataas eh. Kahit na hindi totoo. Oo. Miski hindi totoo, gusto niya yun. Parang si Erap din. Ha? Wala palang pinagkaiba kay Erap yan. Wala. Si Erap, lahat ng hindi totoo, yun ang ikapit mo sa kanya, basta magpapadakila sa kanya. Oo. Si Marcos, alam niya pag binobola siya. Oo. Alam niya, pero hindi kahihiyain. Oo. Pero alam na, binobola mo siya. Eto hindi. Saka si Erap, gustong gusto. Kiliting-kiliti sila, no? Kiliti. Galing niya, no? Talaga ba? Galing. Ayos ba? Tuwan-tuwa naman. Sa likod, no, pinagtatawanan ka rin. Ayun, gano'n eh. Sabi, gago yan. Hindi magaling pala talaga yan. Talaga palang gago yan. Bakit? Tuto yan eh. Hindi na alam, kakausapin ko rin ulit to. Di ba? Oo. Katulad si Pangilinan. Tingnan nyo, minura nyo, di ba? Tapos hindi nila alam. Kakausapin ko. Pinatawag eh. Oo. Pinapupunta sa Malacanang eh. Pala, magrurumansahan. Ha? Doon sila mag-aapiran. Gano'n, no? Hindi ba? High five. Ang sakit doon. Apir, ha? Mga kaibigan. Akala mo, kayo mahal na mahal. Yung pala, yun din. Yung pinagagalitan nyo. Di ba? Ganyan. Tsaka, mag-aapir yun. Apir! Mga kaibigan. Alam mo naman si Pangilinan. Diyos ko, ang galing niya sa maniobra. Maliban na lang kung ang gagawin sa kanya, yung ginawa ni Erap kay Yuchenko. Iba yun. Di ba? Ano naman robbery in daylight yun eh. Tanghalin tapat. Yun ang talagang shotgun. Di ba? Iba May mga yun. tinatawag na shotgun na marriage. Di tayo may sabi nun ha. Si Senator Pampilo May Lacson. libro yan eh. Oo. Binulgar niya yan sa Senado. Di ba? Doon nga nagwala si Erap. Patigilin niyo yan. Tumawag doon sa mga anak niya eh. Kay Jinggoy. Ano ginagawa niyo dyan? Patigilin niyo yan. Mapipigil mo ba si Ping Lacson? Mga kaibigan, di ba? Ayan, ulan. Alam ba ninyo yung kwentong yun? At eto, may tanong nga kanina dito si Dr. John Ortiz Chope. Ha? Ang tanong niya, dapat tatawag siya eh. Ewan ko, baka hindi siya makatatawag. Sabi niya, teka muna, ikaw din ba yun, Secretary Duque,
na nagsabi noong February 27, 2020 na PH is model country in stopping the COVID-19 outbreak. Ito nga yun eh. Yun nga. Yung sinasabi natin kanina, di ba? Yung Pinuri daw. pinagyayabang niya kasi ano yun eh, sa kanya niya gustong i-credit yung sinabi ng World Health Organization. Bakit ngayon sinasabi mo kulang ng test kits? Nasaan ang pagiging model nyo dito? Yun. Yun, tanong ni yun. Malaking Doktor yan, wala. hindi Doctor of Medicine ito. Maraming doctorate degree ito. Ito nagtatanong na ito, mga kaibigan. Yan nga yung sinasabi natin kanina na mahilig magyabang, pinagyayabang niya. Gusto niyang idikit lagi sarili niya eh. Ha? Mga kaibigan eh. Para sa kanyang sa kanyang karangalan yung ina-apply niya yung sinabi ng World Health Organization. Nangyari ngayon nawalan pa ng credibility yung World Health Organization. Kumbaga sa kuwan, hindi naman tayo bulletproof eh. Ha? Para hindi tayo tablan ng bala. Lalo yan, Virus gamot. yan. Gamot, sakit. Sakit yan eh. At bali ba, hindi mo nakikita yan. Hindi visible yan sa mata ng tao. Di ba? Invisible yan, mga kaibigan. Kahit siya, tatamaan yan eh. Makikita mo yan kung sa microscope siguro. Isipin mo, yung mga doktor, di ba? Oo. Direktor ng ospital, presidente, tinatamaan eh. Namatay. Di ba yung, ano ba yun? Yung pangalawang leader sa Iran. Sa Iran, di ba? Yun. Todas eh. Namatay na ba? Namatay. Buti naman. Isipin mo yan. Tsaka may mga katanungan dyan, Percy. Anong bawa niya, yan, kamukha niyan, positive. Pagka ba sinabing positive, mamamatay talaga. Yan ang problema eh. O merong nakaliligtas. Pagka Hindi, di ba nakaliligtas, sinasabi nila mayroong positive na naging na umokay eh. Oo nga, bakit ganon? Kasi pag virus, tinamaan ka, walang gamot eh. Kung bumuti ang lagay, gumaling, may gamot, Meron. Nagamot eh. di ba? Hindi Ibig talagang- sabihin nun, nagamot siya. Hindi talagang virus ang tumama sa kanya. Oo. Baka may iba siyang sakit sa sarili niya, may pneumonia siya, o mahahina baga niya. Di ba sinasabi nga natin, yung pneumonia, karaniwan sakit talaga ng matatanda. Kaya yan. nga eh. Hindi ko mo... Kaya sinasabi nila dito, 60 years old above, yan ang vulnerable dyan eh. Sa sakit na yan eh. yung may hina ng respiratory system. Di ba? May hina na baga, may hina na puso. Ayan yan eh. Pero nakakapagtaka, kamukha yan. Pagka may ina ang puso, walang tatamaan, walang magkakasakit sa nasa gobyerno. Walang puso yun. Di ba? Hindi kasali. Tama. Hindi sila tatamaan. Ito dapat linawin ng Department of Health. Di ba? Bakit merong ganyang pasyente, sasabihin, positive, pero ibig mo sabihin, pag Wala positive, ako. wala nang ligtas. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala kay Duki. Yun nga, mahirap. Kailangan natin ng mas credible na tao na mas may kaalaman dito. Kaya kita ninyo, yan ang hirap. Nakipag-away din tayo sa Amerika. Wala Doon sa kanila, mas marami silang, mas mabilis silang, nakaka-alam ng mga impormasyon dahil sa kanila ang technology. Sa kanila eh. Ito nyo, ang pag-develop sa kanila rin inaasa, di ba? Ang pag-develop ng Kumbaga sa pasyente vaccine. ka, kailangan mo dito second opinion eh. Di ba? Opinion lang ni Duque naririnig natin eh. Yan ang mabigat dito sa sitwasyong to. Di ba? Kaya napaka-importante nung media center eh. Doon lalabasin talaga mga opisyal na pakayag ng Department of Health. At saka merong mga magtatanong. Di ba? Sasagutin nila
Oh, yung mga, kasi from time to time, maraming lumalaganap sa sa social media. Yun na nga eh. Iko-confirm nila, di ba? yun. Kung totoo ba to. Halimbawa, katulad ng sinasabi ni Senator Binay, akalain ninyo, una pa lumalabas yung balita doon sa social media. Ano ginagawa nito? Sa Viber group kasi yun. Department of Health. Oo. Diba? Sila dapat pinagmumulan yan eh. Tapos sabi niya hindi siya agad naniwala. Pero after a while, biglang nag-press conference, sinabi ganun ang may sakit. Kasama ba yun doon yung nabalitaan ko na hindi niya pinaniniwala nung una? Iba pa yun. Di ba? Sipin mo, yun nga sinasabi natin kasi mahirap yan. Una, walang identification yung mga tao eh. Hindi nila ina-identify yun eh. Di ba? Ultimo yung lugar eh. Mga kaibigan. Dapat Siyempre, inaalala nila doon primarily yung pagkatao no para hindi siya ma-discriminate, di ba? O ma-ostracize, mga kaibigan. Paano yung safety nung iba? Yun ang tanong. Kunin nyo yung tao. Di ba ganun yan eh? Pero hindi pwedeng itago mo yun. I-downplay mo, itago mo. Hindi pwede. Kailangan dito lahat transparent. Yan ang importante dito sa sitwasyon to. Hindi ba kukwento yung kay Erap? Oo, yung Yung ginawa ni Erap. Hindi ba? Pero wala nangyari doon ha. Namatay na yun si Ambassador Yuchenko, di ba? Nakamatayan na yun. Yun yung in-expose ni Senator Lacson. Yung si Ambassador Yuchenko, nung araw, siya ang merong share dyan sa malaki, sa PLDT. Ngayon, meron share si Pangilinan, di ba? Meron share din si Tony Boy Coangco. Ang problema, nabili yata ni Pangilinan yung kay Coangco, pero minority pa rin siya. Dahil meron pang mas malaking share. Si Chenko. Si Yuchenko. Ano nangyari doon? Yung kay Yuchenko, hindi makuha ni Pangilinan dahil ayaw ibenta. Ayaw magbenta eh. RCBC yun eh. Di ba? Bali ba, yung RCBC, alam mo sa Japan, yan ang kinikilala rito. Na bangko, RCBC. Ngayon, kasi naging ambassador si ron eh. Si Yuchenko sa Japan. Ngayon, ayaw ibenta, ginawa ni Erap, pinatawag sa Malacanang. Ito para doon sa mga hindi nakakaalam kung gaano ka walang hiya si Erap. Pagdating ni Yuchenko, inagis ni Erap yung papel para pirmahan ni Yuchenko. Binasa ni Yuchenko. Pagkabasa, pagbaba niya ng papel, nagulat siya, nakapaligid na sa kanya, nakatutok ang baril. Para daw mga kwan yung kala mo, yung may bayoneta pa. May bayoneta pa yung dulo. Sip mo to, Malacanang to Kaya wala nagawa kundi pinirmahan. Yung pong yung kanyang share ay pumapayag na siya isalin. Mga kaibigan. Isipin ninyo, hinold up, di ba? Kaya nakuha ni Pangilinan yung PLDT. Bali ba, nung bago yan, bago raw itong bago gawin niyang kay Yuchenko. Hindi ko alam kung bago, before or after, tinatakot pa si Yuchenko. Pinasusundan yung anak daw, kakasuhan sa droga. Meron daw anak ito, sige, pagka hindi ka pumayag, kakasuhan namin yung anak mo sa droga. Tataniman ng droga. Mga kaibigan. Ganyan kawalang ya si Erap. Ito, kukwento lang natin sa inyo.
Kasi kasaysayan ito eh. Ang tao, madali makalimot. Tingnan mo, ang masamang nangyari sa Maynila noong 2013, isipin ninyo, nasa UP, di ba? Nagdebate ro sa UP si Mayor Lim at saka si Erap. Akalain ninyo, hindi nila alam na si Erap convicted, Oo, yung mga estudyante. plunderer. Oo. Yung mga estudyante ng Oo, UP. hindi alam. Di ba? Akala mo kung sinong mga militante yung mga taga-UP. Di ba? Yung pala, hindi na nila alam. Dahil, doon namin naisip. Teka, ilang taon na ba itong mga ito? Yun na. Kita nyo na. Kasi nung nakumbik si Erap, bata pa sila eh. Bata, wala pa silang malay doon. Tapos malaki na. Yun ang problema natin. Wala sa mga aklat na itinuturo sa eskwela yung pagkatapos ng presidente. Ayun. Dapat kasi taon-taon every after ng presidency isinasama na doon yung Ayun, yung kasaysayan. kakaroon ng revision, di ba? Ang mga textbook natin. Isasama mo konting kasaysayan lang, yung very brief lang na nangyari. Ito si Estrada napatalsik, di ba? Sa kaso Tapos nakumbik, di ba? ganun. Sa kasong pandarambong. History yun eh. Mga kaibigan. Para hindi na, kahit na mabaluktot nila ang judicial system sa atin, ang utak ng tao hindi nila pwedeng baluktutin. Pwede lang nilang baluktutin yung rule of law. Kasi for sale. Di ba? For sale ang batas. Nakita ninyo, si Erap hindi pwedeng kumandidato yan. Ang mga kamukha ni Erap na nahatulan, hindi na pwedeng kumandidato eh. Kapag ka ang hatol sa kanila, 1 taong kulong pataas. Automatic di ba nakikita ninyo? Hindi man habang buhay si Erap reclusion perpetua yan Habang buhay ang hatol dyan Plunder eh. Mga kaibigan. O kahit hindi habang buhay ang hatol sa iyo, basta ang katapat na parusa sa nagawa mong kasalanan is 1 year pataas na pagkakulong. Automatic kasama yung perpetual disqualification from holding any public office. Hindi ba? Mga kaibigan. Di ba, yung mga nakakasuhan, sandigang bayan, automatic di ba? Kahit nga hindi sandigang bayan naka-attach lagi yung disqualification. Ba't pinayagan? Kasi ang wisdom ng batas, nanungkulan ka na Sa panunungkulan mo, gumawa ka ng kalokohan Ba't ka pa ibabalik? Tama. Yun ang wisdom Hindi ka na dapat ibalik kasi ginawa mo yung kalokohan nung nanunungkulan ka asan ng wisdom pag binalik ka pa? Ganun yan Okay, magbabasa na tayo rito ng mga pagbati tsaka mga reaksyon o meron Si June C. Gases, isang musician po na dating bokalista ng bandang Abracadabra. Nasa Guam siya. Basta bumuka ang bunganga niyan, tsak na kayabangan lang. Sabi niya, si Ricuan Flori, nanonood from Napoli, Italy. Kumusta kayo dyan, sa Italy? Balita natin, ang laki na nang nasasakop na na lockdown dyan, di ba? At ang apektado, 15 million o 16 million na population. Si David Lazabak, hanggang may pogo, tuloy-tuloy ang daloy ng mga Chinese na pinanggalingan ng COVID-19. Si Maria Dolores Santos, nagkakaubusan ng toilet paper dito sa London. Buti na lang at may tabo. Pilipino naman kayo Oo. Problema kasi yata dyan, kahit sa state walang bidet Ganun. Hindi katulad sa Japan ngayon, ang ganda ng CR sa Japan. Lahat, dipindot na. Ang galing May tubig.
Pero yung mga Hapon, alam ko, toilet paper din yan. Hindi sila sanay, di ba? Kahit meron sa lahat ng CR. Yun ang problema. Tayong mga Pilipino, yun ang isa raw sa dahilan kung bakit medyo hindi naging mabilis agad dito. Dahil ang tao rito, araw-araw halos naliligo. Liligo. Pero na si Kauding na nabubuhay. Si Elena Asuncion. Elena Asuncion. Naku, tanggalin mo to si Elena Asuncion. Ayoko nito. Fake news tong dala nito. Nakikipag-away pa eh. Yung nakikipagsagutan. Sa lahat ng ayoko yung ganun eh. Elena Asuncion. Black ka na, black. Si Reddy San Miguel. Ayan. Si Tito Cabangon ng Chicago, Illinois. Salamat Pati ang kanya may bahay si Gloria Cabangon. Binabati natin. Walang kaso, mga Bureau of Immigration. Maswerte nga sila Lahat ng na-expose dito ano tawag nito? Natabunan ito Wala, Matatabunan nito ang issue pero alam nyo, kahit mga magnanakaw yan, wala na tayong magagawa dyan sa mga hayop na yan. Ang dapat nating maging priority ngayon, itong coronavirus. Dito tayo magtulong-tulong. Alisin muna natin dito. Pagdating dito sa isyong ito, puro tayo Pilipino. Walang partido. Wala. Wala tayong rito, sisinuhin. Kasi lahat tayo rito apektado. Ngayon, matatabunan na yung kaso na hindi natin priority yan. Mas priority natin ang kaligtasan nating mga mamayan. Tsaka na sila managot sa kanila mga pinagagawa. Tandaan na lamang ninyo, alam naman ninyo kung sino ang mga may kasalanan sa kahayupang nangyari dito. Ano ba tawag mo kay Andrea Domingo, di ba? Dapat ding managot yan Si Josue Hernandez, dito din wala tissue, ubusan. Saan ba yan? Si Randolph Remorin, bilyong-bilyong kasi ang pera sa Pogo, marami silang panapal sa immigration kaya hindi mapigil ang pagpasok ng mga salot. Hindi maliwanag na ang kumukumpas dyan si Presidente Duterte. Siya na nga mismo nagsabi, hindi pwede pasara Hindi siya. Di ba? Sino pa? Hanap ka pa ba ng ibang mas mataas? Si Katropang Yula Sotelo, si Katropang Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Brihiño, mga katropa natin to si Arlene Tañedo Barrias, Simon Barrias na kanyang husband doon sa Amsterdam. Si Randolph Remorin. Ayun, nabasa ko na nga pala yun. Si Samahan May Bahay sa Amerika. Aida Trillana ng Paris, France. Si June Perrin. Kaya wala na akong paniniwalaan sa mga sinasabi niya. Pagkakamali, sasabihin, magbibiro lang daw ang President. Masisira ulo mo pag pinag-iintindi mo. Wala na Ang pinakamagandang gawin dyan, ignore. Yung mga taong hindi mapangahawakan ng sinasabi, ini-ignore yun. Ka-Percy, sabi ni Cyril Beren, have watched day 1 of March Tournament Grand Sumo and was surprised walang nanood sa venue dahil pinagbawal ang pagpunta sa mataong lugar sa Japan. Mantakin mo, national sport ng Japan ay walang nanonood. Ito ang pagpapakita ng concern ng gobyerno at private sector sa kalagayan ng kanilang mamamayan. Sa Pinas at administrasyon ni Digong Wagas ang lab sa Chekwa. Si Katropang Jorge Beichong sa Tokyo, Japan. Kumusta na kayo dyan? Alam nyo, worst hit ang Japan sa lahat. Dimos, rito, na naapektuhan at saka napinsala ang Japan. Para sila sinalanta. Mga kaibigan, sipin mo,
yung Olympic. Oh, yun, oh. Pero sa kabila nun, tuloy ang buhay, ano? Oh. Magaling mag-handle ang gobyerno, eh. Ang gagawin nila, lahat sumusunod. Oo. Si Lloyd Dantes Casal, nanonood sa atin. Si Degia D. Dan, sana pati mga mall sarado or short of. Oh, ganun nga. Cluster by cluster nga sabi ko eh. O, pagdating sa mall, sabay-sabay, sarado mall. Di ba? Lalo na yung ginagamit nilang baril. Oo, eh. Temperature lang naman yun eh. Pwede ka namang magkalagnat nang wala kang coronavirus. Di ba? Eh, yung coronavirus, hindi rin pala nagpapakita minsan ng lagnat yun. Oh, mga kaibigan. Si Japan experts predicts coronavirus infections will peak April, May, last until August. Oh, kakatakot na to, no? Kakatakot. Hindi pa pala ito Kasi yung peak. lalala hanggang Abril. Oh. Tagal pa hanggang August. Oo, kaya nga. Cherry Noblesada. Ang mga pera na mahuhutot nila sa Pogo, yan ang pwede nila magamit sa darating na eleksyon. Dirty money talks. Oh, si puro utang sa China. Binabaon tayo sa utang ng China para pag di na makabayad, matik province na nila tayo. Oh, pwede rin yun. Ang totoong project na para sa tao, yung libre. Yun ang galing sa tax ko, tax mo, tax natin lahat. Oh, Paulman, Punsal, pabati kami dito sa Dubai. Oh, kumusta kayo dyan sa Dubai? Si katropang Arlene, Ella Samson Albiar, ha? Si Joel Cruz na nasa Italy rin at ang kanilang pamilya. Hindi, tama ba? Si Joel Diaz pala sa Italy, tsaka yung kanyang pamilya. Matagal na sila naka-lockdown doon. Yung pamangkin ko rin, naka-lockdown na. Yung si Joel Cruz naman sa San Diego, California yun. Wala pang lockdown doon. At ang balita, sa San Diego yata meron ng isang vaccine. Pero hindi natin alam kung yun susubukan daw eh. 'Di ba? Sa tao susubukan. Mga Broadway sa New York isasara na. Mga sports dito konti na ang nanonood. Mangyayari din dito yan. Magiging ghost town din tayo. Si Marcial Dumayas from Honolulu, Hawaii. Nanonood daw sa atin, Peter, ha? Binanggit ka pa eh. Idol ka raw niya eh. Marami pa ito. Pero maubusan na tayo ng oras eh. Ha? Si Canuel Binuya. Si Canuel Binuya. Lolo Mar. Tsaka yung idol natin sa PBA, PBA icon to, si Ricky Relosa. Ubos ang tao dyan kasi sa isang bahay parang sardinas ang tao dyan. Halos sama-sama sa loob ng bahay. Tama. Di pa yun. Sa mga depressed area, di ba? Dikit-dikit talaga, di ba? Dikit yan, Ding-ding lang ang pagitan, di ba? Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan. Binabati ho natin si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang pamilya Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Kami po'y magpapaalam na, Peter. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa dito sa palatuntunang Lapid Five. Sa pangalan po ng ating Technical Director, si Braille. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at
Magandang yumaga, Secretary Duque. Makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo.